Hindi nga po pwede sabihin na lumabag sila. Ano bang klaseng kondisyon dyan? Kaya lang, gaya ng ulitin ko na naman kaya yung karamihan sa kanila, ayaw nilang i-dismiss yan. Gusto nila talaga matuloy. Kahit na yung mga gusto mag-absuelto, gusto nilang ituloy. Bakit? Ulitin na naman natin. Kasi nga magagamit nila yung partisipasyon nila dyan. Maliban pa sa araw-araw, nasa TV sila, nasa coverage sila, meron silang venue na pakita ng kanilang kagalingan, ng kanilang mga argumento, magagamit nila sa halalan yan na nag-absuelto sila. Pag walang impeachment, di walang absuelto, wala rin conviction. Wala kang magagamit din sa kalaban mo. O kaya, gusto nila ng impeachment. At yung mga nasa dilaw at mga nasa kaliwa, ay gustong-gusto nilang ituloy naman ang impeachment. Kasi gusto nilang gibayin si Inday Sara. Hindi nila matanggap na nagsalita ng taong bayan nung nakaraang halalan na ayaw nga ng tao kasi yan yung isa sa mga issue, yung impeachment yan. Lumagapak na nga yung mga kumukontra sa mga Duterte. Ayaw nilang tanggapin yan. Akala nila dahil lumabas si Bam Aquino at si Pangilinan, nagkaroon ng resurrection. Ang mga dinon ako, maling-mali ang base nyo dyan. Maniwala kayo. Kaya, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Wala pa. Parang nagiging circus na sila. Unang-una, ibinalik sa House of Representatives yung impeachment complaint. But at the same time, pinasasagot na nila si Inday Sara. Bibigyan na ng summons. Kaya akala ko mo pinabalik nyo. Bakit pinapasagot nyo? Di mo madalit sabi, wala pa nga complaint dahil pinapabalik nyo dahil meron kayong mga hinihinging mga deklarasyon galing sa kanila. Ang nakakatawa pa, yung hinihingi nilang deklarasyon sa House of Representatives, sinasabi nila na kailangan sabihin nyo sa amin na wala kayong nilabag. Alam ka naman sabihin sa inyo ng House of Representatives na meron silang nilabag. Kaya nga pinail. As far as they're concerned, wala silang nilabag. So, kalokohan yung hinihingi nyo sa kanila. Pangalawa, gusto nyo ng deklarasyon galing sa 20th Congress na itutuloy nila. Paano sila ba? Hindi pa nga sila nauupo Ay, nako. Yan ang problema pag ang mga miyembro ng Senado ay hindi mga abogado. Yes. Nakalimutan na rin nila yung kanilang mga pagpapractice. Kaya nagkaloko-loko na yung kanilang mga argumento, mga galaw. Ang gulo nila. Correct, Attorney. Actually, Attorney, meron nga po dito yung sabi po ni Justice Carpio sa isang media interview na it can cross over because sa 20th it can cross over because the Constitution says the public official shall at all times be accountable to the people. At all times means a legislative calendar cannot extinguish accountability. At all times means it can cross over the succeeding Congress, and that has been the case in the US. Patungkol naman dito dahil suportado po ng Pinag-uusapan dyan kung may jurisdiction. Continuing body nga, hindi naman napuputol ang kanilang bilang isang grupo. Hindi kagaya ng House of Representatives, tapos na ang kanilang term sa June 30. Samantalang ang mga senador, yung 12 sa kanila, tuloy pa rin. Kaya talagang pwedeng mag-crossover. Ang naging problema talaga nila, yung complaint na pinail at trinasmit, merong mga questionabling mga sa pagdating sa sustansya at sa pamamaraan ng transmittal. Kaya questionable. Kaya nga sabi ko noon, kung merong ganong constitutional infirmities, pwedeng i-dismiss yan. Of course, ang feeling naman ng iba ay hindi po pwedeng i-dismiss. Ang sabi, ang hukuman, impeachment court, ay dinggin
Tama, didinggin kung nasa ulog yung impeachment. Ang problema nga, may mga question Nasa Korte Suprema na nga yung mga legal issues na yan O kaya, dapat maghintayin na lang muna sana sila kung ano sasabihin ng Korte Suprema. Kung tama yung impeachment kompleto, hindi. Although meanwhile, pwede naman sila magdesisyon on their own. At kung hindi sang-ayon yung isa, dalawa, tatlong miyembro, pwede sila pumunta sa Korte Suprema. Ang bottom line dyan, yung impeachment na yan, sa ngayon, hindi muna gagalaw. Ano din ni Attorney Sal, nilinaw ni Escudero na ang pagkakapadala ng kaso sa Rules Committee ay seremonyal lamang at hindi ito paraan para patulugin o pigilan ang kaso. Bilang presiding officer, tiniyak niyang hindi niya hahayaan ang ganitong teknikalidad na maging balakid sa pag-usad ng impeachment court. So, ako ang tingin ng ganito. Kasi unang, ang original motion ay dismiss. Pero nagkaroon ng mga argumento, katwira na, teka muna, ba't natin i-dismiss? Di pa natin alam. Kailangan marinig nila sa bibig ng mga prosecution o ng defense kung ano bang problema nito. Pakinggan muna natin, ba't natin di-dismiss? Oh. Kaya, alam mo dyan, natatawa ako dahil yung butuhan sana sa motion to dismiss, kung binutuhan nila yon, malalaman mo na kung sino mga bobotong absuelto. Kasi pag i-dismiss sa bilang ng boto, marami mananalo yung dismissal. Ibig sabihin, kung natuloy yung impeachment, yun ang bilang ng mga kontra sa impeachment, sa conviction. Pero dahil ang naging motion ay i-remand 18, hindi mo pa rin malalaman na itong mga bumotong hindi na nila mapapakita ang kanilang mga kagalingan pagdating sa impeachment. Mawawala na yung daily coverage. Wala na. Kasi wala impeachment. Kasi yung impeachment, dyan magkakaalaman yung mga pabor at mga kontra, yung conviction at acquittal. Magagamit kasi nila. Pag ikaw ay nag-absuelto, magagamit mo yan sa 2028. Lalong-lalo na, alam natin na ang karamihan, taliwas doon sa survey ng Pilipino, ay talagang kontra sa impeachment. Magagamit mo yon. Na ako, bumoto ako ng acquittal. At magagamit mo naman sa kalaban nito, hindi ito bumoto, conviction ito. Mawawalan sila ng venue Kaya lahat sila, o karamihan sa kanila, huwag muna natin i-dismiss yan. Kailangan ituloy natin yan. You're depriving us of the opportunity to shine dyan sa impeachment court naman, kayo naman. O kaya, dun muna. Actually, ngayon, siyempre, ang magiging reklamo sa mga senador, ayan, dinidelay nyo, hindi nyo tinutuloy, ginagawa nyo nila. Pero actually, delay lang. Itutuloy nila ang impeachment. Ang problema ngayon, kung yung 20th Congress ayaw ituloy. Kasi sila mag-decide kung itutuloy o hindi. Halimbawa, yung House of Representatives, ayaw nang ituloy. O di tapos na. Wala nang complaint. Of course, pwede naman uling mag-file ng another complaint. Kasi bawat taon, pwede ka mag-file ng complaint. Kaya actually walang problema yung pinagkakaguluhan na i-dismiss ngayon para sa 19th Congress. Wala na Yun ako i-dismiss na. I-file nyo. I-file nyo sa susunod na 20th Congress. Kaya nga, it's a laughing matter. No? Nakakatawa ang mga galaw nila dyan. Attorney, ano naman ibig sabihin nung yung hindi nakapagsuot ng robes sila Senator Robin Padilla, Senator Cynthia Villar, at anong ibig sabihin nun dahil sila lang yung mga senador na hindi nakapagsuot, including Senator Amy Marcos? Paano sila magsusuot? Sabi ng isa, hindi ako nakapag-fit. Kung hindi ka nakapag-fit, di atakit kayo. Yung isa naman, hindi dumating sa opisina, ano naman yung susuot mo kung wala? Yung isa, ano naman yung
Alright. Maraming salamat, Attorney Sara. Samantala, naniniwala si Pangulong Marcos. Ito po, babalikan ko po ito. Naniniwala si Pangulong Marcos na magpapatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil hindi ito matatapos bago magsara ang kasalukuyang Kongreso. Sa tingin niyo po ba, Attorney, dapat bang ipagpatuloy sa ika-20 Kongreso ang impeachment trial ni VP Sara kahit hindi ito natapos ngayon? At bakit po? Dapat si Presidente Marcos Sr., dahil hindi naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Ang makakaalam lang yan kung may crossover o hindi. Ang Korte Suprema ang magsasabi niya kung pwede o hindi. Ang President, ang mga karanasan, kasaysayan sa Amerika, talagang nagko-crossover kasi nga continuing body naman yung Senate. Pero hindi naman yan ang problema. Ang problema nga, ang Senado can always dismiss. At yung sinasabi nila, hindi pa pwede, kailangan mag-trial muna. Teka muna, pag sinabi mong try and decide, kasama doon yung pwedeng i-dismiss nila. Ang pinupunto na lang iba, teka muna, dapat magpa-dismiss yan yung akusado, yung respondent. Bakit naman parang sila naghahain at nag-aabogado para sa kanila? Yan ang legal question doon. Kung pwede, yung miyembro mismo ang magpapadismiss. Ayun gray area yun. Pero kung susundin mo yung teorya na ang Senado as an impeachment court is sui generis, ibig sabihin, a class of its own. Ibig sabihin, hindi ito susunod ng iba pang mga reglamento. May sarili kami rito. O pwedeng gawin nila ang gusto nilang gawin. Hindi ba? Kung yun ang teorya mo. Ang Korte Suprema lang talaga ang makakapagsabi sapagkat sila ang binigyan ng kapangyarihan na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas na niratify ng taong bayan. Sila lang may karapatan, may kapangyarihan. Maraming salamat, Attorney. Ano naman po ang spekulasyon ninyo ngayong malaki ang posibilidad na sa susunod na Kongreso ito mabibigyang pansin? Advantage ba ito para kay VP Sara? Unang muna, hindi ako nag-i-speculate. Huwag tayo dapat nag-i-speculate. Ang siguro, ang tanong, yung sinasabi yung advantage or disadvantage. Si Inday Sara, palagi ng panalo dyan. Ituloy mo man o hindi ang impeachment, panalo si Inday Sara dyan. Pag hindi mo tinuloy, panalo si Inday Sara kasi ibig sabihin, pati mga senador, di naniniwala ang karamihan sa kanila. At sumusunod din sila sa tinig ng taong bayan na ayaw nila ng impeachment. Pag tinuloy mo naman, panalo din siya dyan. Kasi, gaya ng sinabi natin, wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. Yung confidential funds, yung grave threats, yung kung ano-ano pang mga corruption. Wala lahat, ebidensya yun Puro politika lang nga yun Talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa Panguluhan bilang kandidato. Siya ang pinakamalakas. Yun lang talaga ang goal mula sa polling. Di ba yun ang matagal ko na sinasabi? Nagsisimula pa lang yan. Yun na, tayo ang unang-una nagsabi niyan. Yung confidential funds, kaya binabanatan niyo yung Duterte, pati yung ama, talagang ang target niyo i-disqualify yan. Yan naman talaga. Ginawa nila from Kibuloy, SMNI, Duterte, yung mga kaalyado, lahat yan. Puro ang target niya ay 2028. Kaya tuloy ang impeachment, hindi, panalo si Inday Sara dyan. Yan. Dahil dito, Attorney, naantala ang impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos bumoto ang Senado ng 18-5 na ihinto muna ang paglilitis at hilingin sa Kamara na patunayang munang hindi labag sa konstitusyon ang kaso, lalo't na't may limitasyon sa pag-impeach ng parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Pinuna ng ilang senador na tutol sa pagbabalik ng impeachment sa Kamara tulad ni Pimentel, Hontiveros, Gatchalian, Poe at Binay ang mosyon dahil sa posibilidad na ito'y gamitin para ipagpaliban o tuluyang itigil ang proseso.
Git nila, dapat sanang nagsimula ang paglilitis para malinaw ang argumento ng magkabilang panig. Hindi na itutuloy ang nakatakdang presentasyon ng Articles of Impeachment at posibleng mailipat ang kaso sa 20th Congress ngayong Hulyo. Sa tingin niyo po, Attorney, tama ba ang naging desisyon ng Senado na ibalik ang impeachment? Ito rin po yung natalakay natin. Bago lang din, Attorney. Wala, sagot na natin yun. Di ba, kanina yun, ang muna natin tinalakay. Ulitin natin, ha? Yung Senado, nung niremand nila yan, katawa-tawa. Sapagkat, niremand nila, ibinalik, ibig sabihin, pag binalik mo, wala kang complaint. Kasi binalik mo eh. Pero, at the same time, si Escudero, at yung mga senador, pumayag sila na magpadala ng writ of summons, ibig sabihin, pinapasagot mo si Inday Sara sa demanda. Wala nga yung demanda eh. Binalik mo nga eh. So, ano pinapasagot mo? Kaya magulo sila, nakakatawa nga, kawawa naman talaga. Yung nanonood na, either mayayamot, matatawa, mabubwisit. Ang gulo nila. Kaya tuloy sinasabi naman, hindi ibig sabihin, namin na mali kami. Ibig sabihin, walang batayan ng ang complaint. Tapos, ang isa pa, kailangan magdeklara naman yung 20th Congress, tutuloy nila. Bakit ba? Hindi pa nga nagko-convene yung 20th Congress eh. Paano sila magdideklara? Kung madali sabi, mukhang hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Mawalang galang na. Pati kayo nagkakalituhan na dyan sa loob. Hindi ninyo malaman kung anong gagawin nyo. Pero sa ngayon, ang sitwasyon ay ganito. Strictly speaking, there is no complaint to be tried. Kasi nga binalik eh. Hindi na tuloy ang kamada natin bilang isang legislative body, maraming batas na dapat nating pasa, isalang. Dito tayo nagko-concentrate eh. Kaya pinapadismiss nila. Ayan. Kaya ang sitwasyon ngayon, wala munang impeachment hanggang sa dumating ang Hulyo at hindi pa natin alam kung yung 20th Congress will either dismiss or ituloy ang impeachment. But whether tuloy o hindi, gaya na sabi ko, ulitin ko na naman, panalo ho dyan si Inday Sara sa pag-itik. Yan, Attorney Sal, so malinaw para sa maraming sa katanungan ng ating mga kababayan na ang ginawang dismissal sa Senado patungkol sa impeachment trial ng ating bise ay constitutional at hindi unconstitutional. Dismissal, wala naman dismiss eh. Niremand, ibinalik. Ibinalik nga eh. So hindi naman dismiss. Okay. Sige, ano nyo nga, sabihin nyo sa amin kung lumabag kayo. Hindi nga po pwede sabihin na lumabag sila. Ano bang klaseng kondisyon dyan? Kaya lang, gaya ng ulitin ko na naman kaya yung karamihan sa kanila, ayaw nilang i-dismiss yan. Gusto nila talaga matuloy. Kahit na yung mga gusto mag-absuelto, gusto nilang ituloy. Bakit? Ulitin na naman natin. Kasi nga magagamit nila yung partisipasyon nila dyan. Maliban pa sa araw-araw, nasa TV sila, nasa coverage sila, meron silang venue na pakita ng kanilang kagalingan, ng kanilang mga argumento. Magagamit nila sa halalan yan na nag-absuelto sila. Pag walang impeachment, di walang absuelto, wala rin conviction. Wala kang magagamit din sa kalaban mo. Kaya gusto nila ng impeachment. At yung mga nasa dilaw at mga nasa kaliwa, ay gustong-gusto nilang ituloy naman ang impeachment. Kasi gusto nilang gibayin si Inday Sara. Hindi nila matanggap na nagsalita ng taong bayan nung nakaraang halalan na ayaw nga ng tao kasi yan yung isa sa mga issue, yung impeachment yan. Lumagapak na nga yung mga kumukontra sa mga Duterte. Ayaw nilang tanggapin yan. Akala nila dahil lumabas si Bam Aquino at si Pangilinan, nagkaroon ng resurrection. Ang mga dalawa, naku, maling-mali ang base nyo dyan. Maniwala kayo. Kaya, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
Ayan, malinaw. Yun pala, napakalinaw ng pagpapaliwanag ni attorney. Kaya pala, floating pa ang ginawang hakbang ng ating Senado ay magagamit pa pala ito sa 2028 elections. Ayan. At samantala, attorney, sa ibang usapin naman, hinimok ng Davao City First District Representative Paulo Duterte ang mga biktima na mga adik at miyembro ng New People's Army o NPA na magsalita na at ipahayag ang kanilang mga karanasan. Ayon sa kanya, ang laban kontra droga at NPA ay laban para sa kinabukasan ng mga anak at kaligtasan ng buong bansa. Sinabi niyang handa silang makinig at magbigay suporta sa mga nais maglahad ng kanilang salaysay. Ano po masabi niyo dito, Attorney, sa naging pahayag po ni Kong Pulong Duterte? Tama naman siya. Yung may mga kaalaman tungkol dyan, kailangan lumantad na kayo para ma-expose na yung mga nasa likod na sindikatong yan. Kung hindi, kailangan talagang taong bayan ay mag-cooperate, tumulong sa gobyerno sa pagsugpo ng illegal na droga, ng kriminalidad, ng terorismo, ng pag-rebelde ng mga ilan sa ating mga kababayan. Kailangan talaga sumama kayo sa paglinis ng ating lipunan. Maraming salamat, Attorney Sal. At samantala, tinanggihan ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palitan ang dalawang judge na bahagi ng pre-trial chamber. Una na humahawak sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng kaso laban sa kanya. Ayon sa 3 pahinang desisyon na pirmado ni Judge Tomoko Akani, nagpasya ang mga judge sa isang plenary session noong Hunyo 9, 2025 na hindi tatanggapin ang aplikasyon para sa diskwalifikasyon ni na Judge Alapini Gansu at Judge Flores. Patuloy na kinukwestiyon ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra droga nung siya'y Pangulo pa. Sa iyong palagay, Attorney, may sapat bang dahilan si dating Pangulong Duterte para hilingin ang pagpapalit ng mga hukom sa ICC na humawak ng kaso laban sa kanya? Hindi natin alam kung anong mga kadahilanan ng mga abogado ni Presidente Duterte sa ICC. Ang parang narinig natin na dahilan sapagkat daw nag-ruling sila nung una pa lang na may jurisdiction. Since jurisdiction ang pinag-uusapan, ang feeling nila, ganun din ang ruling nyo, jurisdiction. Sa akin naman, maaaring yun ang ruling nila noon. Dahil yun ang kanilang paniniwala, batay din sa mga kalakaran na pinakita sa kanila. Pero dahil yun ngayon ang pinaka-issue ng jurisdiction, pwedeng mabago ang kanilang pananaw doon. Ang sinasabi nga doon sa denial ng petition to disqualify, sabi ng mga judges, hindi naman pinag-usapan ng jurisdiction doon. Yun yung sinasabi nila. Ngayon lang ito nire-raise ng mabuti, kaya walang ground yung basis for disqualification. Kaya kung ako, mga abogado ni Presidente Duterte, concentrate na lang kayo sa walang jurisdiction. Kahit na saan mo tingnan, sa Rome Statute, kanilang batas, yung ginawa nila na pagtanggap. Una, yung pag-issue nila ng warrant of arrest. Pangalawa, yung kanilang pagtanggap sa katawan ni Presidente Duterte, yun ay talagang illegal. Labag sa Rome Statute yun. Kasi sinasabi doon, unang-una, ito, dati miyembro tayo ng ICC. Pero gaya nga ng teorya ni Presidente Duterte, miyembro nga tayo, pero hindi naman pinatupad yung Rome Statute sa ating bansa kasi hindi naman lumabas yan sa Official Gazette. At kailangan requirement yan sa ating saligang batas pursuant to the due process clause of the Constitution. Pangalawa, kaya ng aking teorya naman,
hindi, wala na kayo jurisdiction kasi nga umaklas na tayo eh. Oh, sabi nila, hindi, kasi miyembro pa kayo nung ginawa ang mga krimen. O, pag yun ang ginamit yung argumento, ang sagot doon, o teka muna, bago, assuming na tayo'y miyembro, hindi naman kayo basta makakapasok eh. Pagpalagay na natin miyembro. Kasi sa inyong batas, sinasabi rin dyan na makakapasok lamang kayo kung number one, ang bansa, kung kami dito sa Pilipinas ay walang kakayahan usigin ang mga nag-commit ng krimen laban sa sangkatauhan or crimes against humanity. You can only come in if number one, this country doesn't have the capacity to prosecute those who commit crimes against humanity. That's number one. At kung may kakayahan man, if it has the capacity to prosecute, ayaw nyo mag-prosecute. Bakit? Siguro kayo mismo sa gobyerno ang gumagawa ng krimen against humanity, kaya ayaw nyo. Those are the only circumstances by which a member state can be open to the entry of ICC. Yun lamang ang dalawang kalakaran na makakapasok ang ICC sa isang miyembrong estado. O. Kaya pagpalagay na may jurisdiction, hindi kayo pwede pumasok. Bakit? Meron kaming capacity, malusog ang aming legal system. Umaandar ang lahat ng aming hukuman. Katakot-takot ang nakabimbing na kaso. Maraming conviction, may mga acquittal din. Libo-libo na nga nakakulong eh. Dalawang presidente nga pinakulong natin, di ba? Arroyo, Estrada. Ay sinipa pa rin tayo. O sa madalit sabi, lahat yan nagpapatunay na malakas ang aming sistema legal. O, tanong, pinoprosecute nyo ba? Ano ba tawag mo doon? Libo-libo na nga. O, kaya may kakayahan kami ang ginagawa namin. Kaya hindi kayo pwedeng pumasok. Maliban pa dyan, kumalas na nga kami, wala na kayong jurisdiction. O, tapos sagot naman nila, hindi, kasi nung umalis kayo, naumpisahan na namin ang preliminary investigation. Hindi rin ang totoo yun. Nagsisinungaling sila doon. Ang sinimulan lang nila yung preliminary examination upang malaman kung pwede isang magkaroon ng jurisdiction, kung may kakayahan o walang kakayahan, at kung may kakayahan man, hindi umuusig. Yun ang ini-examine nila. Katunayan, yung preliminary investigation, sinimulan lamang nila halos 2 taon matapos tayong umaklas. Kaya hindi rin applicable yung sinasabi nila. Kaya napakadali na ng issue on jurisdiction. Tingnan mo ang Rome Statute, wala silang jurisdiction. Tingnan mo ang international law, wala silang jurisdiction. Tingnan mo ang ating saligang batas, wala silang jurisdiction. Yun lang, panalo na. Busisi at iniimbestigahan ng Kongreso at Senado ang more than 400 government agencies, ang mga may confidential fund na mas malaki pa sa confidential fund ni VP Sara. 16 billion pesos at 1.8 billion pesos na extraordinary activities ni Speaker. 29 billion pesos na pinagbentahan ng reserve assets sa BSP na 25 metric tons na ginto. 60 billion pesos na sinikwat ni BBM sa PhilHealth Fund at 4.5 billion pesos na confidential fund ni BBM. Attorney Sal, ano po masabi niyo dito? Kasi kaya nga namumulti ka. Kaya hindi nila tinitingnan yung mga sinabi mo. Yan. Maraming salamat, Attorney. Mula naman kay Pato Tini. Good morning, Attorney Sal and Sir Franco. Hell is empty and the devils are here. Attorney Sal, can the dismissal, simple majority required be tackled by the impeachment court when the Constitution mentions only 2 to 3 votes to convict, implicitly an acquittal if no such vote occurs? Senators who are tempted by the glitter of gold may have already been drafting justifications for their votes to convict VP Sara. Hope I'm wrong with this suspicion, Attorney.
Unang-una, ano yung sinasabi mong hell is empty? Pero sa akin, kung empty, di wala yung panero. Hindi naman sabi ko. Yun naman mga sinasabi mong natatakot ka ba, nag-iisip na yung conviction. Wala, puro ka acquittal yan eh. Ang magkukonvict lang dyan kung matuloy ang impeachment yan. Si Ontiveros, sino pa? Si Pangilinan, Gatchalian. Tiwala. Basta yung mga sagad na kaliwa. Pero wala namang kaliwa niya. Si Ontiveros na lang natitira dyan eh. Meron dilaw. At the rest, puro acquittal yan. Kung matuloy. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, the flying horse is Ka-Pilipinas. Matindi ang dayaan noong eleksyon para makapasok uli ang mga nasa inidoro na noon. Ayun. Hindi pa ako naniniwala dahil nakapasok. Kasi kung may dayaan, ang nakalabas yan puro alyansa. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Mula naman kay Mel on the go. Pa-dribble-dribble lang ng pahayag si Quezon. Kunyari, tapang at tao. Markado ka na sa taong bayan dahil sa karakas mo. Yan ang politiko. Ganyan talaga ang politiko. Ano naman kay Truth Matters. May survey, majority of Filipinos ayaw ng impeachment for VP Sara. Yun ang taong bayan. Nakita yun sa resulta ng halalan. So, alam mo yung survey, 2,000 lang ang respondents, yung tinatanong. Itong eleksyon, milyong-milyon eh. Natalo nga yung alyansa eh. Kasama yung issue ng impeachment, yung kanilang pagtutulig sa paninira sa mga Duterte. Bumagsak nga lahat yung mga lantara na kontra eh. Ano pa ba tawag mo dun? O di ayaw nila sa impeachment, ayaw nila sa administrasyon, ayaw nila sa alyansa, ayaw nila sa kaliwa. Nakalusot lang yung dalawang dilaw. Pero sa ngayon lang kasi nga yung mga batang mga botante ayaw nila sa kaliwa, ayaw sa dilaw. Ayaw din doon sa ilang mga kandidato sa partido ng PDP. O kaya yun, nakalusot yung dalawa. Pero hindi ibig sabihin, nabuhay na kayo ulit. Wala, hanggang ngayon lang yan. Ayan, maraming salamat, Attorney Sal. Mula naman kay Yancy, Jill, and Caper. Mga NPA at addicts ang taong bayan na tinutukoy ni Risa ipokrita. Kaming mga matitino, we fully support PRRD at VP Sara. Ayan, mula naman kay Bixby. They just shot a presidential candidate in Colombia 2 times on the head and 1 on his torso. He is fighting for his life now. For Mexico, they just found a mass grave again. Torre to be removed as an adherent of the INC Church is something. And a court even dismissed PRRD's suit against the many who desecrated the holy grounds of the kingdom. Attorney. Ano ngayon ang gusto mo? Ano ngayon ang gusto mo sabihin? Yan, Attorney. Mula naman kay Mia Pochi. Si Quezon parang lumalangoy, tunay na baliktaran at walang word of honor. Ang laging gumagamit ng taong bayan ay sila Hontivirus et al. Ng mga maka-red at yellow. Yan ang politika. Yan. Mula naman kay Anis Khalid, U4M. Sayang lang pala ang kaban ng bayan, ginagasto sa walang kwenta. Matagal ka na, Senator Lacson, nagwaldas ka lang ng kaban ng bayan. Binoto niyo eh. Dapat kinampanan niyo na magbutuhan. Ayan, mula naman kay Teddy Bear of FY2GY. Love your program, Attorney. Tuloy lang po at mabuhay si Pastor at ang SMNI. Salamat. Mula naman kay Antonetago V6N, watching from Connecticut. Good day, SMNI. Hopefully, hindi ma-impeach si VP Sara. Hindi ma-impeach yun.
Yan. Mula naman kay Mirna San Jose, si Lacson at Soto ang good example ng mga hipokrito dyan sa Senado. Ayan. Mula naman kay Janet, 1 year na ginagawang kawalang hiyaan ni Torre at BBM sa mga sundalo na nakipagtulungan sa KOJC siege. Sana kayo lahat makita at maalala nyo na naging sunod-sunuran kayo ngayon na promote si Torre, na-promote si Torre. Naalala ba kayo ni Torre? Hindi, di ba? Bulag pa rin ang tao. Siging boto sa mga kakapalan ng mukha. Dekada na sa Senado, di pa tapos misyon nila sa pangungurakot. Paanong harangin ang droga? Mismong namumuno allegedly gumagamit. So welcome ang droga. Ang ano dyan, gusto ng lahat ng problema niyan. Papag-aralin natin ang lahat ng mga Pilipino ng libre Yun. formal na edukasyon. At pag meron na silang formal na edukasyon, maniwala kayo, hindi lalabas sa halalan yung mga clowns, yung mga jesters, yung mga kulang sa aral. Hindi na lalabas yung mga magnanakaw, yung mga tiwali. Pag ang elektorado ay lahat merong dinaanan na formal na edukasyon. Ayan, maraming salamat, Atty. Sal. Mula naman kay Aling Vicky, 1 year na pala now ang unang KOJC siege. Parang kailan lang, sariwang-sariwa pa sa memorya ko. Nakakaiyak talaga, grabe, walang hiyang Torre. Torre ring. Parang kailan lang. Binitin nyo kami, Atty. Akala ko, dire-diretso mo na eh. O, intro lang pala, intro lang. O, sige, mamaya na. Patikim. Ating pagpapatuloy mula naman kay Celestina Suyat. Kahit kailanman, hindi namin malilimutan ang ginawang pagkubkob sa KOJC compound, marahas at walang awa. Nasaan ang hustisya? Di kita malilimutan. At hindi talaga, meron ka talagang, marunong ka talaga mag-bridge, attorney. Talagang talent, kada komento may bridging na kanta ka. Ito naman, mula naman kay Babes Young 7900. Free for all scuffles, waste of time, everything's baseless. Bloodbath, VP Sara impeachment. Gusto ng taong bayan o gusto ng taong bayad? The people want or the paid people want? Senator Bongo, that's Filipinos' money. Please bring it back to the Philippines. Ganito, maging advertiser. Yan, patuloy tayo. Mula naman kay Pato Tini, Atty. Sal, please not be offended. Despite being a staunch supporter of the Dutertes and a vocal critic of the BBM admin, you are still spared by its harassment and persecution. Attorney. Ang ibig niya sabihin, bakit daw ako hindi persecute, hindi daw ako ina-harass, hindi kagaya ng isang abogado. Kasi there is nothing na pwedeng itapon sa akin. Kasi pag tayo susuri sa mga national issues, objective tayo. Wala tayong sinisino. Kung kahit nakalaban ka o kakampi ka, pag nasa tama ka, kakampihan kita. Pag nasa mali ka, sorry na lang, talagang bibitayin kita sa ating programa. Kaya yun ang dapat maging aral sa mga. You can be critics, pero do it quietly, silently, kill them softly with love. Kasi alam nyo, yung pong pagpupuna, pagwawasto sa mali, ay bahagi yan ng pagmamahal. Kasi kung hindi mo sila mahal, wala kang pakialam, bahala na sila sa buhay niya. Pero pag nakita mo yung kamalian, maaawa ka sa kanila, ayaw mo silang mapariwara, kaya pinupuna mo sila.
Napakita mo yung kanilang kamalian, hoping that they will correct themselves. Yan o ang kagandahan dyan. Mas maganda ko talaga palagi kayong nasa gitna. Pupunta lang kayo sa kaliwa pag tama yung kaliwa. Punta kayo sa kanan pag tama ang kanan. Ganun o. Para kumbaga, balanse palagi tayo. Para hindi tayo Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Mula naman kay AMG Travel Vlogs. Wala ng kredibilidad at dignidad ang hanay ng mga kapulisan ngayon. Wala nang ipinagkaiba sa asong ulul, to serve and to protect, BBM and Tambaloslos. Yan ang opinion ng marami sa ating mga kababayan. Pero sana, gaya niyan, yung mga komentaryo, kailangan maging malumanay ka din. Huwag na kayo gumamit ng mga maanghang na salita, ng mga hindi na dapat sinasabi yun eh. Yung, hayaan nyo na ang tao na nakikinig sa inyo ang mag-isip niyan. Huwag nyo nang sabihin orally. Let the people form their own brand against people you criticize.